Sabi ni Ivy Rayo, nagpalitan siya ng 125 pesos at ang kanyang tanong ay, bakit puro may kaso yung mga kasama mo? Naging bokabularyo ko na, advokasya ko na sa aking buhay. Bago po ako lumaya ng 19 of December 2023, sinabi ko po doon sa kulungan na kung kaya kong magbigay sa mga kapwa ko, bilanggo, pag nakalaya kayo, bibigyan ko kayo ng trabaho. So, yun o. At hindi ko yung kinakahiya sa akin na may mga criminal record yung aking mga nagiging bodyguard. Bakit? Sila ho ay bilanggo. The moment ho kasi ang isang bilanggo ay nakalaya, ibig sabihin ho, kung hindi siya acquitted, pag acquitted, wala ho siyang kasalanan. Kung siya naman ho ay served sentence, ibig sabihin ho nun, pinagdusahan niya yung kanyang nagawang kasalanan. So sa awa naman ho ng Diyos, nabibigyan ko sila ng trabaho. At hindi ko ikinahihiya na ako ay makapagbigay ng hanap buhay sa mga lumaya sa kulungan. Hindi ko po yan kinahihiya. At proud po ako yan. Ngayon, kung sasabihin nyo na bakit yung mga bodyguard ko ay puro may criminal record, sila ho ay nasa layan. Ibig sabihin nun, kung hindi sila acquitted, sila ho ay nakapag-serve na ng kanilang sentensya. So yun ho bang mga ganong klaseng tao, hindi ho ba tama lang ang pag-iisip ko na sila hindi na tinatanggap ng lipunan? Mali ho yun. Dapat tanggapin ng lipunan yan. Kasi hindi naman ho tayo, ibig sabihin, nakulong ka, sobrang sama mo na eh. Unang-una ho, kapag ikay nakalaya at acquitted ka, yung record mo, hindi naman po yan nawawala eh. Nandyan na po yan, public document po yan. Ngayon, anong gagawin natin? Tatalikuran ba natin sila? Hindi. Pangit po yun. Bigyan natin sila ng karapatang makapaghanap buhay. Oo, totoo. Binabayaran ko sila. Isa 1,000, 2 oras lang yon. O kung 10 sila, di 10,000 ho yun. Pag medyo mahaba-habang oras, 2,000 ang bayad sa kanila. Sa ganong paraan ho, nabibigyan natin sila ng pag-asa na hindi sila mag-isip ng pangit sa kanilang lipunang ginagawa. Nakuha nyo. Kasi kung halimbawa, bagong lahya ito, 20 taong nakulong, paglabas niya, wala na siyang pamilya, sinira na ng kulungan yung kanyang buhay, wala na, ubos na. Eh hindi ho natin bibigyan at tatanggapin sa malayang lipunan na magkaroon ng hanap buhay na marangal, malibad doon sa kasamaan. Eh babalik ho sa kasamaan yun. At dapat ho, hindi na ho natin sila ipinapahiya. Ang dapat nga ho dyan, unawain natin sila. Sapagkat sila ay biktima rin. Kung sila ay may pagkakasala noong panahong sila ay nakakulong, sila ho ay lumaya. Ibig sabihin, pinagdusaan mo nila ang kasalanan na yun. So, imbis na, bakit natin sila dadalhin doon shame? Bakit natin babalik-balikan yung kanilang pagkakamali? Eh, tapos na. Bakit natin sila kailangang ipahiya? Di ba dapat bigyan natin sila ng hanap buhay? Sabi ni Iberero, pa-shoutout sa mga kaibigan ko kay Jay Del Rosario. Sobrang idol ko nun. Salamat sa iyo. Shoutout sa iyo, Jay Del Rosario. At saka sa iyo, IP Rayo. So, tanong ko lang, pangit ba? Nabigyan ko sila ng hanap buhay kahit sa pa-sideline. Diba? Anong gustuhin natin? Ipagtabuyan ko sila, sabi ko, wala, criminal ka, hindi ka bagay, ito record mo. Sa tingin mo, ano mangyayari doon sa tao? Eh baka masira ko ulo nun, magrumentado na lang yun at pagharap-irik. Kasi ka magharap na lang ng damay. Paano kung kayo idamay nun? Naiintindihan niyo ba? Yan ho ay naiintindihan ko kasi ako ho ay naging bilanggo. Naging kabahagi ho ako niyan. Naging biktima rin ho ako ng hindi maayos na hustisya. Kaya ngayon, sa abot ng aking makakaya, imbis na ibigay ko sa mga college graduate o ibigay ko doon sa mga bodyguard na nag-aral puno ng pagka-bodyguard, yung trabaho na panandalian. Sa akin ho, yung mga nag-aaral ng pagka-bodyguard, maraming kukuha din. Oo. Eh dito sa mga nagbagong laya sa kulungan, wala akong kukuha dyan eh. Kasi sa tingin mo ng lipunan, pinandidirihan mo sila. So sila ho yung bibigyan ko ng pagkakataon. At kung mali ho yung ginagawa ko, hindi ko na ho gusto yung maging tama.